Kabanata 18, dapat siyang dumami. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 3 versikulo 22 hanggang 36. Sa loob ng ilang panahon ang impluwensya ng Baptist sa bansa ay mas malaki kaysa sa mga pinuno nito, mga pari, o mga prinsipe. Kung ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, at nagbangon ng isang pag-aalsa laban sa Roma, ang mga pari at mga tao ay dumagsa sa kanyang pamantayan. Ang bawat pagsasaalang-alang na umaakit sa ambisyon ng mga manlulupig sa daigdig na si Satanas ay nakahanda upang himukin si Juan Bautista. Ngunit sa katibayan sa harap niya ng kanyang kapangyarihan, matatag niyang tinanggihan ang napakagandang suhol. Ang atensyon na nakatutok sa kanya ay itinuro niya sa isa pa. Ngayon ay nakita niya ang agos ng katanyagan na tumalikod sa kanyang sarili patungo sa tagapagligtas. Araw-araw nabawasan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nang dumating si Jesus mula sa Jerusalem patungo sa rehiyon ng Jordan, ang mga tao ay dumagsa upang makinig sa kanya. Ang bilang ng kanyang mga disipulo ay dumami araw-araw. Marami ang dumating para sa binyag, at habang si Kristo mismo ay hindi nagbinyag, sinang-ayunan niya ang pangangasiwa ng ordinansa ng kanyang mga disipulo. Sa gayon ay itinakda niya ang kanyang tatak sa misyon ng kanyang tagapagpauna. Ngunit ang mga alagad ni Juan ay tumingin ng may paninibugho sa lumalagong katanyagan ni Jesus. Nakatayo silang handang punahin ang kanyang gawain, at hindi nagtagal bago sila nakahanap ng pagkakataon. Isang tanong ang bumangon sa pagitan nila at ng mga Hudyo kung ang bautismo ay nakatulong upang linisin ang kaluluwa mula sa kasalanan, pinanindigan nila na ang bautismo ni Jesus ay talagang naiiba sa bautismo ni Juan. Di nagtagal ay nakipagtalo sila sa mga alagad ni Kristo tungkol sa anyo ng mga salita na angkop na gamitin sa bautismo, at sa wakas ay tungkol sa karapatan ng huli na magbinyag. Lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan kasama ang kanilang mga hinaing, na nagsasabi, "Rabi, ang kasama mo sa dako roon ng Jordan, na iyong pinatotohanan, narito, siya rin ang nagbautismo, at ang lahat ng tao ay lumalapit sa kanya." Sa pamamagitan ng mga salitang ito, dinala ni Satanas ang tukso kay Juan. Kahit na ang misyon ni Juan ay tila malapit ng magsara, posible pa rin para sa kanya na hadlangan ang gawain ni Kristo. Kung siya ay nakiramay sa kanyang sarili, at nagpahayag ng kalungkutan o pagkabigo sa pagiging napalitan, siya sana ay naghasik ng mga binhi ng hindi pagkakaunawaan, sana ay hinihikayat niya ang inggit at paninibugho, at talagang haadlang sa pagsulong ng ebanghelyo. Si Juan ay likas na taglay ang mga pagkakamali at kahinaan na karaniwan sa sangkatauhan, ngunit ang dampi ng banal na pag-ibig ay nagbago sa kanya. Siya ay nanirahan sa isang kapaligiran na hindi nahawahan ng pagkamakasarili at ambisyon, at malayo sa itaas ng miasma ng paninibugho. Hindi siya nagpakita ng pakikiramay sa kawalang kasiyahan ng kanyang mga alagad, ngunit ipinakita niya kung gaano kaliwanag ang pagkakaunawa niya sa kanyang kaugnayan sa Mesiyas, at kung gaano kasaya niyang tinanggap ang isa na pinaghandaan niya ng daan. Sinabi niya, ang isang tao ay hindi makakatanggap ng anuman, maliban kung ito ay ibigay sa kanya mula sa langit. Kayo rin ang nagpapatutuo sa akin, na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugos sa unahan niya. Ang may kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki, datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki, na nakatayo at nakikinig sa kanya, ay totoong nagagalak dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Kinatawan ni John ang kanyang sarili bilang kaibigan na nagsilbing mensahero sa pagitan ng mga kataypan, na naghahanda ng daan para sa kasal. Nang tanggapin ng lalaking ikakasal ang kanyang nobya, natupad ang misyon ng kaibigan. Ikinagalak niya ang kaligayahan ng mga itinaguyod niyang unyon. Kaya si Juan ay tinawag upang ituro ang mga tao kay Jesus, at ito ay kanyang kagalakan na masaksihan ang tagumpay ng gawain ng tagapagligtas. Sinabi niya, ang aking kagalakan kung gayon ay natupad. Siya ay dapat dumami, ngunit ako ay dapat bumaba. Habang tumitingin ng may pananampalataya sa manunubos, si Juan ay tumaas sa sukdulan ng pagwawalang bahala sa sarili. Hindi niya hinanggad na akitin ang mga tao sa kanyang sarili, ngunit iyangat ang kanilang mga pag-iisip ng mas mataas at mas mataas pa, hanggang sa sila ay mapahinga sa kordero ng Diyos. Siya mismo ay naging isang tinig lamang, isang sigaw sa ilang. Ngayon na may kagalakan ay tinanggap niya ang katahimikan at dilim, upang ang mga mata ng lahat ay mabaling sa liwanag ng buhay. Ang mga tapat sa kanilang pagkatawag bilang mga mensahero para sa Diyos ay hindi maghahangad ng karangalan para sa kanilang sarili.
Ang pag-ibig sa sarili ay lalamunan ng pag-ibig kay Kristo. Walang tunggalian ang makakasira sa mahalagang layunin ng Ebanghelyo. Makikilala nila na kanilang gawain ang ipahayag, tulad ng ginawa ni Juan Bautista, masdan ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Itataas nila si Jesus, at kasama niya ang sangkatauhan ay itataas. Ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa kawalang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako ay tumatahan sa mataas at banal na dako, kasama rin niya na may pagsisisi at mapagpakumbabang espiritu, upang buhayin ang espiritu ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng mga nagsisisi. Isayas Kapitulo 57 versikulo 15. Ang kaluluwa ng propeta, na walang laman sa sarili, ay napuno ng liwanag ng banal. Sa kanyang pagpapatutuo sa kaluwalhatian ng tagapagligtas, ang kanyang mga salita ay halos katumbas ng mga sinabi ni Kristo mismo sa kanyang pakikipanayam kay Nicodemus. Sinabi ni Juan, ang nanggagaling sa itaas ay nasa ibabaw ng lahat, ang mula sa lupa ay makalupa, at nagsasalita ng tungkol sa lupa, ang nanggagaling sa langit ay nasa ibabaw ng lahat. Sapagkat siya na sinugol ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritu ng sukat sa kanya. Maaaring sabihin ni Kristo, hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 5 versikulo 30. Sa kanya ay ipinahayag, inibig mo ang katwiran, at kinaputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos, maging ang iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit sa iyong mga kasama. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 9. Ang Ama ay, hindi nagbibigay ng espiritu sa kanya ayon sa sukat. Kaya sa mga tagasunod ni Kristo, makakatanggap lamang tayo ng liwanag ng langit kung handa tayong mawalan ng laman sa sarili. Hindi natin makikilala ang katangian ng Diyos, o tatanggapin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, maliban kung pumayag tayong dalhin sa pagkabihag ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Sa lahat ng gumagawa nito ang banal na espiritu ay ibinibigay ng walang sukat. Kay Kristo ay, nananahan ang buong kapuspyusan ng pagka-Diyos sa katawan, at sa kanya kayo ay naging ganap. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 9, Gs. R. V. Ang mga disipulo ni Juan ay nagpahayag na ang lahat ng tao ay lalapit kay Kristo, ngunit may mas malinaw na pananaw. Sinabi ni Juan, walang taong tumatanggap ng kanyang patuto. Kakaunti ang handang tanggapin siya bilang tagapagligtas mula sa kasalanan. Ngunit, siya na tumanggap ng kanyang patuto ay naglagay ng kanyang tatak dito, na ang Diyos ay totoo. Juan Kapitulo 3 versikulo 33, R. V. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan ng pagtatalo kung ang bautismo ni Kristo o ni Juan ay nalinis mula sa kasalanan. Ang biyaya ni Kristo ang nagbibigay buhay sa kaluluwa. Bukod kay Kristo, ang bautismo, tulad ng iba pang serbisyo, ay isang walang kabuluhang anyo. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ang tagumpay ng gawain ni Kristo, na tinanggap ng Bautista na may gayong kagalakan, ay iniulat din sa mga awtoridad sa Jerusalem. Ang mga saserdote at mga rabay ay nainggit sa impluwensya ni Juan nang makita nila ang mga tao na umaalis sa mga sinagoga at dumagsa sa ilang, ngunit narito ang isa na may higit pang kapangyarihang akitin ang mga tao. Ang mga pinunong iyon sa Israel ay hindi gustong sabihin kasama ni Juan, siya ay dapat lumaki, ngunit ako ay dapat bumaba. Bumangon sila na may bagong determinasyon na wakasan ang gawaing humihila sa mga tao mula sa kanila. Alam ni Jesus na hindi sila magsisikap na lumikha ng pagkakahati sa pagitan ng kanyang sariling mga disipulo at ng mga alagad ni Juan. Alam niya na dumarating ang bagyo na tanggayin ang isa sa mga pinakadakilang propetang ibinigay sa mundo. Sa pagnanais na iwasan ang lahat ng pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan o pagtatalo, tahimik niyang itinigil ang kanyang mga gawain, at umalis sa Galilea. Tayo rin, bagamat tapat sa katotohanan, ay dapat subukang iwasan ang lahat ng maaaring umantong sa hindi pagkakaunawaan at maling pagkaunawa. Sapagkat sa tuwing bumangon ang mga ito, nagre-resulta ito sa pagkawala ng mga kaluluwa. Sa tuwing may mga pangyayari na nagbabantang magdulot ng pagkakabaha-bahagi, dapat nating tularan ang halimbawa ni Jesus at ni Juan Bautista. Si Juan ay tinawag upang mamuno bilang isang reformador. Dahil dito,
ang kanyang mga alagad ay nasa panganib na ituon ng kanilang pansin sa kanya, na nadarama na ang tagumpay ng gawain ay nakasalalay sa kanyang mga gawain, at nalilimutan ang katotohanan na siya ay isang kasangkapan lamang kung saan ang Diyos ay gumawa. Ngunit ang gawain ni Juan ay hindi sapat upang ailatag ang pundasyon ng simbahang Kristiyano. Nang maisakatuparan niya ang kanyang misyon, isa pang gawain ang dapat gawin, na hindi maisakatuparan ng kanyang patuto. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga alagad. Nang makita nila si Kristo na pumapasok upang gawin ang gawain, sila ay nainggit at hindi nasisiyahan. Ang parehong mga panganib ay umiiral pa rin. Tinatawag ng Diyos ang isang tao upang gumawa ng isang tiyak na gawain, at kapag nadala na niya ito sa abot ng kanyang karapat-dapat na dalhin ito, pinapasok ng Panginoon ang iba, upang dalhin pa ito ng mas malayo. Ngunit, tulad ng mga alagad ni Juan, marami ang nakadarama na ang tagumpay ng gawain ay nakasalalay sa unang manggagawa. Ang atensyon ay nakatuon sa tao sa halip na sa banal, ang paninibugho ay pumapasok, at ang gawain ng Diyos ay nasira. Ang isa sa gayon ay labis na pinarangalan ay natutukso na pahalagahan ang tiwala sa sarili. Hindi niya natatanto ang kanyang pag-asa sa Diyos. Ang mga tao ay tinuruan na umasa sa tao para sa patnubay, at sa gayon sila ay nahuhulog sa pagkakamali, at naakay palayo sa Diyos. Ang gawain ng Diyos ay hindi upang taglayin ang larawan at superscription ng tao. Paminsan-minsan ay magdadala ang Panginoon ng iba't ibang ahensya, na kung saan ang kanyang layunin ay pinakamabuting maisakatuparan. Mapalad ang mga taong handang magpakumbaba, na nagsasabi kasama ni Juan Bautista, siya ay dapat lumaki, ngunit ako ay dapat bumaba. Dito nagtatapos ang Kabanata 18. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.